Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Awit, chapter 1 to 2. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ng siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan, siya ay ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ng hantungan. Bakit nagbabalak maghimagsik ang mga bansa? Sa sabwatan nilang ito'y anong kanilang mapapala? Ang mga hari ng lupa ay nagkasundo at sama-samang lumalaban. Hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Sinasabi nila, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos. Dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Si Yahweh na nasa langit ay natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Doon sa Zion ang bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinilaga. Ipapahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Hingin mo ang mga bansa at ibibigay ko sa iyo, maging buong daigdig ay ipapamana ko. Dudurugin mo sila ng tungkod na bakal, tulad ng palayok sila'y magkakabasag-basag. Kaya't kayo'y magpakatalino, mga hari ng mundo, ang babalang ito'y unawain nyo. Paglingkuran nyo si Yahweh ng may takot at paggalang, sa paanan ng kanyang anak yumukod kayo't magparangal. Baka magalit siya at bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan.